Nagsisimula ang kwento sa isang napakalaking mansyon kung saan ang mga batang babae ay ina-auction sa matatandang mayayamang lalaki kapalit ng napakalalaking halaga. Bawat isa sa mga dambuhalang bangkay na ito ay mga certified na manyak na mas bagay lang mamatay. Pero sa malamig at malupit na mundong ito, pera lang ang mahalaga. Isang batang babaeng may maitim na buhok ang nagsisimulang umiyak sa kanyang sinapit, hindi maintindihan kung bakit siya dinala ng Diyos sa ganitong kalupitan. Pero isang magandang dalagang pilak ang buhok, si Dia, ang umaalaw sa kanya, sinasabing kailangan niya manatiling maganda at huwag umiyak. Tinawag si Dia papunta sa entablado para ipakita, at umaawit pa siyang lumakad palayo. Ipinakilala siyang espesyal na produkto ng gabi na may panimulang bid na $10 milyon. Halos lahat ng tao sa auction ay nagbid kay Dia dahil gusto nilang magkaroon ng silver-haired na babae sa kanilang tahanan. Ngunit ngumiti lang si Dia, at gamit ang kanyang mahika ay lumikha siya ng susi para sa posas niya. Kasunod noon, lumikha siya ng ripple gamit ang mahika at nagsimulang magpaputok sa lahat ng tao sa bulwagan. Nagkagulo habang nagtatakbuhan ang mga tao at nagmamadaling kumikilos ang mga gwardya para sabduhin ang dalaga. Sa dressing room, nagtataka ang mga batang babae sa ingay. Ngunit bago pa makakilos ang gwardya, isang babae na si Tart, na nagpapanggap na maid, ay binasag ang bote sa ulo nito at ipinabagsak siya. Paglingon niya, nakita pa niya ang dalawang gwardya sa pintuan na agad naglabas ng mga patalim. Nagdesisyon si Tart na seryosohin na ang laban at naglabas ng sibat mula sa kanyang puwet bago sinimulang burahin ang dalawang goons, madaling iniiwasan ang kanilang atake at tinalo sila. Kinuha niya ang mga susi at itinapon sa ibang mga babae, tinutulungan silang tumakas habang mabilis siyang tumungo sa main hall. Nagpapatuloy si Dia sa pamamaril nang bigla niyang makita ang hepe ng mga bugaw, ang babaeng nag-organisa ng auction at dumukot sa kanilang lahat matapos sunugin ang kanilang nayon. Sinubukan niyang barilin ito ngunit napigilan siya ng isang pag-atake ng espada, na bahagya niyang na-block gamit ang kanyang rifle, ngunit natamba siya. Napagtanto niyang may mahika rin ang gwardya. Ngunit bago siya muling atakihin, dumating si Tart at pinigilan ang lalaki gamit ang kanyang sibat. Habang dumarami ang mga gwardya, itinulak ni Tart ang kalaban palayo at kinuha ang kanyang revolver bago isa-isang pinaputukan ang mga ito. Nagkasama muli sina Dia at Tart sa entablado, handa sa kanilang mga sandata, ngunit masyadong marami ang mga kaaway para sa dalawa lamang. Napagtanto ni Dia na kailangan niyang gumamit ng malawakang magic attack upang makalabas sila ng buhay. Sinabi niya kay Tart na salagin ang mga kaaway habang nagsisimula siyang mag-chant ng spell. Si Tart naman ay parang bumalik sa American High School at walang habas na nagpapasabog ng mga kalaban. Sa wakas ay nagawa ni Dia ang spell at winasak ang pader ng mansyon, lumilikha ng exit. Sa labas ng mansyon, malapit sa kagubatan, si Log, isang master assassin, ay nakaabang gamit ang kanyang sniper rifle. Nakikita niya ang kaguluhan at napagtanto nilang tama ang hinala, ang may bahay ng mansyon ang salarin sa pag-atake at pagsunog ng mga nayon, saka dinadala ang mga magagandang babae. Nagpasya si Log na sapat na ang ebidensya at handa na siyang i-execute ang target. Ginamit niya ang kanyang magic eye na parang wallhack para matunten ang tumatakbong mistress. Hindi alam ng babae na tapos na ang kanyang buhay. Pinutok ni Log ang baril at no-scope na headshot ang babae. Nagdala ito sa alaala ng kanyang nakaraang buhay sa Earth bilang isang master assassin na may kasama niyang trainee. Inutusan silang burahin ang grupo ng mga drug dealer. Kahanga-hanga ang accuracy niya habang isa-isang pinapatay ang mga gun kahit nagtatago pa ang mga ito sa likod ng kotse. Pagkatapos ng 6 na target, nagsimula na siyang umalis. Sabi ng trainee niya na kaya nilang tapusin ang lahat ng natitira, ngunit sagot ni Log na 6 lang ang utos, kaya tapos na ang trabaho. Nang sumagot pa ang babae, pinatigil niya ito at ipinaliwanag na gusto lang ng organisasyon na palitan ang top members ng mafia ngayon, kaya bawal silang lumampas sa utos. Tahimik na sumakay ang babae sa sasakyan, ngunit biglang nakita ni Log ang isang unmanned drone sa kalangitan. Kumabog ang dibdib niya at agad siyang sumakay sa kotse, sinabihan ng babae na ihanda ang armas dahil hahabulin sila. Hindi nagkamali si Log, isang convoy ng mga sundalo ang humabol gamit ang mga Humvee at pinaputokan ng kotse, na sumabog. Hindi nila alam na tumalon si Log bago ang pagsabog kaya't nakatakas silang dalawa. Tinahi niya ang sugat sa paa ng babae at sinabing magpahinga dahil kailangan nilang umalis pagsikat ng araw. Habang nagpapahinga, nagtanong ang babae kung bakit siya naging assassin. Sagot ni Log, ipinanganak siya sa loob ng organisasyon at pinalaki upang maging pinakamahusay na assassin sa mundo.
Nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol sa veganism o kung ano paman, kaya nagdesisyon si Log na ipakita sa babae ang tamang lugar ng isang babae sa kusina habang tinututukan ng baril ang ulo nito. Nagulat ang babae dahil kahit siya ang top assassin ng klase niya, nagawa siyang tutukan ng matandang ito at hindi lang iyon, nakuha pa ni Log ang sariling baril ng babae bago ito itutok sa kanya. Sinabi ni Log na nagawa niyang nakawin ang baril dahil masyado siyang nagtitiwala sa kanya, na isang malaking kahinaan dahil posible rin namang inutusan siya para patayin ito balang araw upang walang maiwang ebidensya. Matapos niya itong lampasuhin ng lubusan, inalis ni Log ang baril mula sa ulo nito at ibinalik sa bulsa bago humiga para matulog. Nakatayo lang ang babae, nanlulumong nakatitig sa kanya, bago muling kinuha ang baril sa holster at itinutok iyon sa kanya. Sinabihan siya ni Log na matulog na lang, ngunit nagbanta ang babae na babarilan talaga niya siya. Talaga, tumayo lang si Log at ipinakita na tinanggal na niya ang lahat ng bala sa baril nito, muli niya itong nalampasan habang nakatulala lang ang babae, iniisip ang kinabukasang tila ba mapipilit siyang maglagay ng palaman sa mga sandwich. Kinaumagahan, nakabalik din sila sa kanilang safe house kung saan tumawag siya sa organisasyon. Binati siya nito dahil matagumpay ang huling misyon niya at binati pa siya para sa nalalapit na pagre-retiro, inuutusang bumalik kaagad sa Japan. Kumuha siya ng 2 peking pasaporte at mga tiket ng biyahe, at matagumpay silang nakasakay sa eroplano. Habang nakaupo, iniisip niya kung ano ang gagawin niya sa buhay niya ngayon, nang biglang yumanig ng malakas ang eroplano at lumabas ang balitang na hijack ito. Nakaramdam si Log ng kakaiba, kaya agad siyang tumakbo patungo sa cockpit, sinapak ang flight attendant, at binuksan ang pinto para madiskubre na patay na ang 2 piloto at wasak na ang mga kontrol. Napagtanto niyang sinusubukan ng organisasyon na burahin siya ng tuluyan upang walang maiwang loose ends. Ngumiti siya sa kanyang kapalaran at pilit na manonyebra ang eroplano. Pero ayaw na ng organisasyon kumuha ng kahit anong panganib kaya nagpadala ito ng fighter jet para tuluyang paputukin ang eroplano. Habang humihinga si Log ng huling beses niya sa mundo, nakaramdam siya ng matinding pagtataksil, hanggang bigla siyang nagising sa ibang mundo, sa harap ng isang puting buhok na body na tumatawa sa kanya dahil nagtiwala siya sa organisasyon matapos pangaralan ang kasama niya noon na huwag magtitiwala kanino man. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pinaglalaroan ng shotty na ito kaya tinanong niya kung ano ang gusto nito. Sinabi ng Diyosa na siya ang namamahala sa mga kaluluwa at may 2 opsyon siya, mag-reincarnate ulit sa Earth bilang ibang tao na walang kahit anong alaala, o ma-reincarnate sa isang pantasyang mundo na dala pa rin ang lahat ng alaala niya, kapalit ng paggawa ng isang trabaho para sa kanya. Napagdesisyonan ni Log na sawa na siya sa Earth at sa mga vegan nito, kaya pinili niya ang fantasy world at tinanong kung ano ang gagawin niya. Ngumiti ang body at sinabi na kailangan niyang patayin ang hero na ipapanganak sa mundong iyon. Medyo nabigla si Log kaya sinabi ng Diyosa na kumalma muna at inalok siya ng tsaa. Tinanong niya kung bakit gusto niyang piliin ang fantasy world at sinabi niya na sa Earth, ipinanganak siyang isang mamamatay tao lamang. Tinalikuran niya ang sariling damdamin at isipan para sa pagpatay. Pero sa huli, nang mamamatay na siya, nagsisi siya na hindi niya naranasan ang buhay na gusto niya talaga. Tinanong niya kung anong klaseng hero ang kailangan niyang patayin kaya nagpa siya ang Diyosa na ipasa ang lahat ng impormasyon tungkol sa bagong mundong ito diretso sa utak niya. Sa isang iglap, alam na ni Log ang lahat tungkol sa bagong mundo, ang mga tao rito ay may sari-saring kakayahang pisikal at mahika na sadyang supernatural kung ihahambing sa Earth. Sa kanila, ang hero ang may pinakamalakas at pinakalegendaryong set ng skills, dahilan para maging malaking problema ito sa pagpatay. Napansin ni Log na sa ngayon, mabuti naman ang hero at tila gumagawa ng kabutihan. Tinanong niya kung bakit ito kailangang patayin. Ipinaliwanag ng body na patuloy na lalakas ang hero hanggang dumating ang araw ng final showdown niya laban sa Demon King. Matatalo ng hero ang Demon King at magiging pinakapangyarihan sa lahat. Ngunit pagkalipas ng 1 o 2 taon, masisira ang ulo niya sa kapangyarihan at magiging kasing sama siya ng Demon King na magwawasak sa mundo. Gusto ng Diyosa na pigilan iyon bago mangyari. Tinanggap ni Log ang misyon, pero humiling ng magagandang skills para mas gumaan ang trabaho niya. Pumayag ang Diyosa at binigyan siya ng pinakamagandang stats na maaaring makamit ng isang tao, kasama pa ang 5 espesyal na skills imbes na isa. Pinapili siya ng mga skills at matapos nito, binalaan siya ng Diyosa na kahit mataas siya kumpara sa ibang tao, ang hero ay mas malakas pa rin dahil may higit itong 30 skills. Nangako si Log na magiging maingat. Sa isang kisap mata, ipinanganak siya sa isang pamilyang aristokrate ng mga noble assassins, kasama ang maganda niyang ina na si Esri at ang ama niyang master assassin na si Ken.
Lumipas ang ilang taon at lumaki si Log bilang isang bihasang bata, pumupunta sa pangangaso tuwing umaga. Natutunan niyang ang pinakamabisang paraan para hulihin ang prey ay ang patayin ito gamit ang headshot bago pa nito maisip na may panganib. Sa ganitong paraan, napapanatili ang tamang lasa ng karne. Matagumpay siyang nakapag-uwi ng isa pang kuneho at nilinis ito bago subukang gumawa ng bagong putahe. Nagreklamo ang nanay niya na hindi siya masyadong nakakagawa ng pagkain para sa kanya, ngunit sinabihan niya itong tumahimik dahil siya na mismo ang magluluto ng isang putahe na kahit si Gordon Ramsay ay magugustuhan. Sinimulan niyang hiwain ang rabbit sa maliliit na piraso habang iniisip ang mga sustansyang makukuha niya rito. Parang gym rat, iniisip niyang gamitin ang rabbit meat bilang pangunahing source ng protina dahil mababa ito sa taba. Pero dahil medyo may lansa ito, hindi ganoon kasarap. Para maayos iyon, nagdagdag siya ng maraming herbs at tuyong kabute bago ilagay sa pressure cooker. Habang niluluto iyon, sinimulan niyang gawin ang bechamel sauce na natutunan niya habang nagpapanggap na contestant sa MasterChef para makalapit sa target niya, malamang iyong kalbong judge na wala namang alam sa pagkain. Pagkatapos, inihalo niya ang cream sauce sa nilaga at inihain ito sa pamilya niya na agad namang na-in-love sa putahe. Maging ang nanay niya ay sinabihang ibenta niya iyon sa mga restaurant para kumita. Talagang gold digging na idea. Kinagabihan, tinawag siya ng kanyang ama sa training room para sa lingguhang pagsusuri, kaya sumunod si Log. Bawat linggo, gaya ng tito niyang lasing, sini-check ni Ken ang katawan ni Log para matiyak na maayos ang pag-unlad ng buto, kalamnan, at kasukasuan niya. Lumalabas na ang pamilya ni Log ay mga royal doctors ng kaharian. Ngunit sa likod ng propesyon nilang doktor, ginagamit nila ang posisyon upang makalapit sa target at patayin ang mga ito. Mahigpit na guro ang kanyang ama at tinuturuan siya ng mga healing techniques, assassination techniques, stealth, lakas, hand-to-hand combat, at paggamit ng iba't ibang armas. Dahil dito, hindi na kailangan ni Log magtago habang nag-e-ensayo para sa araw na papatayin niya ang hero. Matapos ang pagsusuri, inutusan siya ng ama na magbihis muli, sabay puri sa bilis ng paggaling niya. Pagkatapos, sinabi nitong maaaring handa na siya para sa surgery. Labis itong ikinatuwa ni Log dahil may tinatagong matagal ng sikreto ang kanilang angkan, isang espesyal na operasyon na kayang baguhin ang kanilang mga mata at gawing sandata. Pagkatapos ng operasyon, nakakakita sila ng mana, nakakakita sa dilim, at nakakakita ng malinaw kahit ilang daang metro ang layo. Matagal itong hinihintay ni Log kaya sumang-ayon siya agad. Pagkatapos ng operasyon, pinagsuot siya ng blindfold ng ilang araw. At nang alisin niya iyon, nakita niya ang mundo na parang ibang-iba. Tumingin siya sa kanyang ama at napansin niyang nakikita niya ang dumadaloy na mana sa buong katawan nito, maging ang mana na lumalabas sa sarili niyang katawan. Sinabi ng kanyang ama na nakahanap na sila ng guro na magtuturo sa kanya ng mahika, at tuwang-tuwa si Log dahil matagal na niya itong gusto simula nang mapunta siya sa mundong ito. Dumating ang araw ng pagkikita nila ng magic teacher. At sa kung anong dahilan, nagpa siya ang kanyang ina na bihisan siya na parang cross-dressing fanboy. Sa kabila nito, naghanda ang pamilya upang salubungin ang guro na inaasahan niyang isang matandang lalaking kasama sa Epstein's list. Pero dahil anime ito, syempre isang magandang silver-haired girl ang teacher niya, si Dia. Hindi siya mukhang impressed, kaya naramdaman iyon ni Dia at nagpa siya itong ipakita ang lakas bilang isa sa top 5 mages ng kaharian sa pamamagitan ng pagpapasabog sa malapit. Kinabukasan, nagpakilala ng formal si Log pero sinabihan siya ni Dia na huwag na siyang maging formal dahil 3 taon lang naman ang tanda niya. Binigyan siya nito ng maliit na crystal ball na kayang mag-imbak ng mana at pinapuno iyon sa kanya. Sumunod si Log at nagsimulang maglagay ng mana. Napahanga si Dia dahil malaki ang mana capacity niya kahit hindi pa niya nakikita ang kabuuan ng kakayahan ni Log. Pinalaki ni Log ang mana niya ng libo-libo dahil sa matinding training at patuloy niyang pinupuno ang crystal ball hanggang sa halos sumabog ito. Nagpanik si Dia nang makita niyang nagkakabitak ito at sinabihan siyang ihagis iyon agad. Agad namang iniit ni Log ang bola sa ere na iligtas lamang ang mansion ilang segundo bago ito nukhin. Nagrattle ang lupa sa lakas ng pagsabog at nanginig ang paligid sa loob ng ilang milya. Natakot si Dia sa lakas ng student niya. Dumating ang mga magulang ni Log at nagtanong kung anong nangyari, at sinubukan ni Dia pagtakpan siya, sinasabing siya ang may kasalanan. Pero proud na proud ang magulang ni Log. Sinabi ng kanyang ama na maganda ang spell, pero pangdigmaan iyon at kailangan nila si Log bilang assassin. Hiniling niyang turuan si Log ng mga spell na bagay sa trabaho, tapos saka umalis. Hindi makapaniwala si Dia kung gaano kasuportado ang pamilya dahil siya raw ay pinapagalitan pa kapag nakabasag lang ng baso.
Pagkatapos, tinanong siya ni Log kung mayroon pa siyang crystal ball, pero tumanggi ito dahil napakahalaga raw ng mga iyon at hindi basta-basta ibinibigay. Kinagabihan, iniisip ni Log kung paano makakakuha pa ng crystal balls dahil magiging kapaki-pakinabang ang mga iyon sa pagpatay sa hero. Biglang kumatok si Dia sa pinto niya, at sa sumunod na sandali, natutulog na silang magkatabi. Sinabi ni Dia na bilang guro niya, pwede nitong utusan siya ng kahit ano. Sumunod naman si Log para walang drama. Kinabukasan, oras na para malaman ang attributes ni Log. Pinahirin siya ni Dia na maglagay ng kaunting mana sa crystal ball. Tiningnan nito ang fire at water attributes, at positive si Log sa pareho. Tuwang-tuwa si Dia dahil bihira ang may dalawang elements. Pero pinasuri pa ni Log ang ibang dalawang elemento. Nanlaki ang mata ni Dia dahil mayroon si Log ng 4 na basic elements. Nalula siya pero natuwa dahil sobrang talented ng student niya. Sunod, tinuruan niya si Log kung paano gawing partikular na elemento ang mana niya, simula sa Earth element na medyo naging freaky ang paraan dahil parang may future PDF file na kumikilos ng kakaiba kay Log, pero secretly nag-e-enjoy siya. Sa tulong ni Dia, nagawa niyang i-convert ang mana niya sa Earth element at biglang may lumabas na spell sa isip niya. Sinabi ni Dia na iyon ang unang spell na ipinadala ng Diyos sa utak niya matapos niyang ma-unlock ang magic niya. Hindi niya alam basahin ang mga salitang pumasok sa isip niya, kaya ipinakita iyon ni Dia sa pamamagitan ng halimbawa, at nagawa naman niyang gayahin ng maayos sa unang try pa lang. Patuloy siyang nag-practice hanggang sa makabisado niya ang spell, at tuwang-tuwa si Dia para sa kanya. Sinabi nito na habang lalo siyang nag-e-ensayo, lalo pang dadagdag ang mga spell na direktang ipapadala ng Diyos sa kanyang utak. Pero tinanong siya ni Log kung maaari bang isulat ni Dia ang mga spell na alam niya para masubukan niyang i-cast ang mga iyon. Naintriga si Dia sa ideya, at nang isulat niya ang spell para gumawa ng bakal, nagulat siya nang magawa iyon ni Log ng perpekto kahit hindi pa ipinapadala ng Diyos ang spell sa kanya. Hindi niya akalain na hindi niya man lang naisip iyon. Si Log naman ay nagdududa na baka may mekanismo sa mundong ito na pumipigil sa mga tao na maisip na kaya nila iyon. Gayunpaman, hindi niya alam ang kahulugan ng lengguwaheng ginagamit sa spells. Mabibigkas niya lang ang mga salita batay sa kung paano itinuro ni Dia na hindi gaanong efficient. Kaya hiniling niya kay Dia na isulat lahat ng spell na alam nito para masubukan niyang intindihin ang lengguwahe. Sinimulan ni Dia ang pagsulat ng iba't ibang spell at doon nila napansin na may kaugnayan ito sa mga numero. Agad na naintindihan ni Log na tumutukoy ang mga numerong iyon sa physics tulad ng melting point ng mga metal at ipinaliwanag niya iyon kay Dia. Pero hindi sapat ang kaalaman ni Dia sa physics para maintindihan iyon, and honestly, same. Napagtanto ni Log na kaya niyang gumawa ng spell para lumikha ng ginto na hindi alam ni Dia. Pinatranscribe niya kay Dia ang numerical values sa spell language, pero nang subukan itong i-cast ni Dia, nanghina ito at nawala ng malay. Sinubukan ni Log na i-cast ang spell at nagulat siyang nagawa niyang gumawa ng gold brick nang walang problema. Agad niyang naalala na pinili niya ang B-rank skill na Spellweaver na nagbibigay sa kanya ng kakayahang gumawa ng bagong spells. Ngunit matapos mapanood ni Dia ang spell, nagawa na rin niyang kopyahin ito. Pareho silang nasabik sa bagong natuklasan na makakagawa sila ng sari-sariling spells. Dahil dito, nagpatuloy ang training nila ni Dia, at lalo silang naging malapit sa isa't isa. Dinaglaon, gumawa si Log ng pinaka-American spell ever, isang pistol na kayang magpaputok ng tungsten bullets. Kaya rin itong gawin ni Dia, pero hindi pa satisfied si Log sa firepower. Kaya tinalo pa niya ang sarili niya at gumawa ng isang kanya na kayang sum-iron ng target ilang milya ang layo. Ilang araw ang lumipas, mahigpit na yamakap si Dia kay Log sa gabi dahil kailangan na nitong umuwi kinabukasan. Gusto nitong manatili kasama siya magpakailanman, pero hindi iyon posible. Kaya binigyan siya ni Log ng isang magandang kutsilyo na gawa sa titanium alloy bilang alaala. At kapalit nito, binigyan naman siya ni Dia ng isa sa napakabihirang crystal balls. Panangkikwan din siya ni Dia, sa pamamagitan ng Pinky Promise, na pupuntahan niya ito kapag kailangan siya nito. Kinabukasan, umalis si Dia. At nang wala na ito, nagpa siya si San na sapat na ang lakas ni Log para malaman ang tunay nilang family business. Dinala niya ito sa isang bilangguan ng mga death row prisoners, at sinabi na ginagamit ang mga iyon bilang training dummies para masanay ang mga assassin na hindi magdadalawang isip pumatay. Na-curious si Log at tinanong ang ama kung bakit hindi niya ito sinanay na maging walang emosyon tulad ng dati niyang mundo. Sagot ni San, tao sila, hindi kagamitan. Hindi sila pumapatay dahil lang sa utos, sinusuri nila ang kasalanan ng target at tinitingnan kung makabubuti ba sa kaharian ang pagpatay.
Para magawa iyon, kailangan nila ng humanity. Nalitaw si Log dahil kabaligtaran ito ng nakasanayan niya sa nakaraang buhay. Makaraan ng ilang minuto, dinala siya ng ama sa isang silid at sinabi na oras na upang itaas niya ang body count niya mula 0 to 1. Ipinakita sa kanya ang isang babaeng nakatali sa upuan na may kasalanan daw ng pagnanakaw, panlolog, pagpatay, at panununog. Sinabi ni San na huwag siyang mag-atubili kahit nagmamakaawa ang babae. Sinabi pa nitong aksidente lang ang lahat. Pero alam ni Log kung kailan nagsisinungaling ang isang tao, kaya sinugitan niya ang pulso nito gamit ang matalas niyang kutsilyo para mamatay ito nang hindi masyadong masakit sa pagdurugo. Nagwala ang babae at isinumpa siya, na ikinainis ni Log, kaya tinapos niya ito sa pamamagitan ng paghagis ng kutsilyo diretso sa ulo. Pagkaraan ng ilang buwan, sumama si Log sa Harvest Festival kasama ang kanyang mga magulang, hindi para mag-enjoy o matuto tungkol sa ekonomiya ng kanilang lupain, kundi para humanap ng taong may mana na maaari niyang gawing assistant sa pagpatay sa hero. Nakahanap siya agad ng isa, pero matandang pangit, at hindi cute na babae, kaya agad niya itong niskip. Wala siyang nahanap na iba, kaya nagpa siyang maghintay pa. Ilang araw ang lumipas, habang lumalamig ang panahon, nagpunta si Log sa gubat para manghuli ng hayop bilang imbakan ng pagkain para sa taglamig. Pagdating doon, naramdaman niya ang ilang nilalang sa paligid. Nang idikit niya ang tenga sa lupa, nalaman niyang isang pack ng wolves ang nakapalibot sa kanilang biktima. Balak niya sanang agawin ang huli, pero pagdating niya doon, nakita niyang isang inosenteng babae ang sinusubukang kainin ng mga lobo. Nagdesisyon agad si Log na iligtas ito at binaril niya ang lobong umatake sa babae. Bumaba siya mula sa ere na parang superhero landing para on-farm ng kaunting aura at sinabi sa dalaga na hawakan ang gamit niya habang nag-e-ensayo siya ng mga skills laban sa mga lobo. Mabilis na tinapos ni Log ang mga lobo bago siya bumaling sa babae. Tinanong niya kung sino siya at ano ang ginagawa niya roon, at mahina niyang sinabi na sobrang hirap ng pamilya nila kaya itinaboy siya palabas ng bahay para isa na lang ang pakakainin ngayong taglamig. Narinig daw niya na mayayaman ang pamilya ni Log na namumuno sa teritoryong iyon, kaya sinubukan niyang tumawid ng kagubatan para makarating doon, at doon siya nadatnan ng mga lobo. Naawa si Log sa kanya at naghanda ng lugaw para sa babae. Sinabi niya na kainin iyon ng dahan-dahan kung gusto pa niya ng isa pang mangkok, saka siya nagpunta para tapusin ang pag-drain at pagbalat ng mga lobo. Pagbalik niya, sinabi niya sa babae na anak siya ng pamilyang maharlika na namamahala sa lugar, at natuwa ang babae sa narinig. Sabi niya, tila tanda daw iyon ng langit dahil napanaginipan niya kagabi na makikilala niya ang isang importanteng tao. Biglang tinanong ni Log kung gusto niyang sumama sa kanya para hindi na siya kailanman mag-alala tungkol sa pagkain. Natuwa ang babae, pero nagtanong kung sigurado ba si Log sa alok niya. Sinabi ni Log na gusto niya talagang sumama ito, at napaiyak ang babae dahil kahit ang sariling magulang niya ay hindi siya tinanggap. Pero bago niya ito dalhin, malinaw na sinabi ni Log na isa siyang assassin at papatay pa siya ng maraming tao sa hinaharap. Kung sasama siya, kailangan niyang tumulong sa trabaho. Kung hindi niya kayang gawin iyon, hindi niya ito maaaring isama. Masaya itong pumayag dahil si Log ang kauna-unahang taong kumuha at umibig sa pagkatao niya. Nang hawakan niya ang kamay ni Log, nagpakilala siyang Tart, at tinanggap naman siya ni Log nang hindi ipinapakita ang totoong dahilan kung bakit niya ito gusto. Lumalabas na may mana si Tart, at iyon ang dahilan kaya pinaglaanan ni Log ng effort ang pagpapakita ng lakas niya, pagpapakain, at pagsasabi ng mga sekreto para pagkatiwalaan siya ng babae. Lahat iyon ay bahagi ng brainwashing procedure niya, at tiniyak niyang kusa itong gumawa ng desisyon para hindi siya traidorin balang araw. 2 taon ang lumipas, at naging assistant na ni Tart si Log, tumutulong hindi lang sa trabaho, kundi pati sa personal niya mga pangangailangan. Sa ilalim ng training ni Log, naging mahusay na assassin si Tart, pero ang tanging sandatang mahusay siya ay ang sibat. Alam ni Log na hindi praktikal ang sibat para sa isang assassin dahil mahirap itong itago, pero gusto pa rin niyang mas gumaling si Tart. Isang gabi, nadatnan niyang palihim na nag-e-ensayo si Tart gamit ang kutsilyo. Humingi agad ng tawad si Tart dahil pumasok siya sa training room nang walang pahintulot. Gusto lang daw niya maging mas kapaki-pakinabang kay Log. Ngunit pinatigil siya ni Log. Nagpanik si Tart, iniisip na palalayasin na siya kagaya ng ginawa sa kanya ng pamilya niya, ngunit sa halip ay gumawa si Log ng isang foldable spear gamit ang magic at ibinigay iyon sa kanya. At nang gamitin iyon ni Tart, halos durugan niya ang practice dummies, kahit si Log ay humanga sa galing at konsentrasyon niya. Pagkaraan ng ilang linggo, pumunta sila sa palengke at labis na nagpapasalamat ang mga tao kay Log.
Tinulungan niya silang pagandahin ang ani gamit ang bagong uri ng pataba at nagbigay siya ng tubig gamit ang magic niya tuwing tagtuyot. Binigyan siya ng mga tao ng ani bilang regalo, at pag-uwi niya ay mas marami pa siyang pagkain kaysa kaya nilang kainin bago ito masira. Pinuri siya ni Tart dahil labis siyang tumutulong sa kanyang nasasakupan, ngunit sagot ni Log ay tungkulin iyon ng isang tunay na maharlika. Hindi sapat ang protektahan lang sila mula sa halimaw at tulisan, kailangan din niyang pagaanan ang buhay nila para mahalin siya ng mga tao. Namangha si Tart dahil sa kanilang lugar, gaaman ang maharlika at walang pakialam sa mga tao. Kinagabihan, nilalagay ni Log sa imbakan ang mga magic crystal ball. Nasuri niya ang crystal ball na ibinigay ni Dia at natuklasan kung paano gumawa nito, kaya ngayon ay libo-libo na ang crystal balls na puno ng magic bilang reserbang sandata. Dumating si Tart sa kwarto at sinabing pinapatawag siya ng ama niya sa training room. Pagdating niya roon, diretsyong tinanong siya ni San tungkol kay Tart. Sagot ni Log, mahusay na siya para sa maliliit na misyon, pero hindi iyon ang tinutukoy ng ama niya. Alam agad ni Log na ang tanong ay kung si Tart ba ay isang especially iya. Sinabi niya sa ama na hindi ito especially iya at matagal na niya itong mino-monitor. Nakikita niya sa body language nito na hindi ito nagsisinungaling. Masaya si San dahil kung especially iya man siya, kailangan nila itong patayin, nakakapanghinayang dahil bihirang-bihira ang karaniwang tao na may mana. Iniisip pa rin niyang napakaraming coincidences ang pagkikita ni Log at Tart, pero dahil walang nakitang masama, naniniwala na siyang milagro ang naglapit sa kanila. Pagkatapos nito, sinabi ni San na dumating na ang susunod na training exercise ni Log na isa ring espesyal na pagsusulit. Kapag naipasa niya ito at isa pang test pagkatapos, magiging ganap na siyang assassin na handang tumanggap ng mga misyon. Tinanggap ni Log ang misyon na lumabas pala na bonding time ng mag-ama sa pamamagitan ng paghaharap sa isa't isa. Pumunta sila sa kagubatan para maglaban bilang mga assassin. Alam ni Log na ang unang makakita sa kalaban ay may malaking bentahe. Talo agad siya roon dahil nauna siyang matagpuan ng ama na agad bumaril ng mga palaso bago pa niya mapansin ang presensya nito. Kaya tumakbo si Log at sinimulang tuklasin ang direksyon ng mga palaso. Mabilis niyang natagpuan ang kanyang ama at inihagis ang kutsilyo rito, ngunit madaling na-block iyon. Dama pa si Log sa lupa upang umatake, nailigin ang unang strike ng kanyang ama. Ngunit nang susubukan na niyang umatake, tinamaan ni San ang tuhod niya. Sa awa ng langit, nagawang sipin ni Log ang ama at makatakas. Salamat sa kanyang healing magic, mabilis niyang naibalik ang ayos ng kanyang binti. Patuloy siyang nagtatago habang iniisip na mas malakas at mas mabilis siya kaysa kay San, at mayroon din siyang karanasan mula sa nakaraang buhay. Ngunit patuloy pa rin siyang napipigilan ng ama dahil nagagamit nito ang magic eyes para hulaan ang galaw niya. Hindi man ito tulad ng Sharingan, kaya nitong makita ang maliliit na pagbabago sa katawan upang malaman kung ano ang susunod na atake. Bigla niyang naramdaman na papalapit ang ama. Kaya sinubukan niyang tumakbo na nag-trigger ng isang bitag. Naiwasan iyon ni Log, pero iyon pala ay pain lamang, ang totoong atake ay galing sa kabilang direksyon, na muli na namang nakapagpaigting ng tensyon sa kanila. Ngayong pagkakataon, nagawa ni Log na sipin ang ama, at naglaho si San sa kagubatan. Nagdesisyon si Log na mas pagtuunan ng pansin ang paghula sa galaw ng ama kaysa sa paglipat-lipat ng pwesto, kaya pamwesto siya sa tabi ng puno. Naramdaman niya ang dalawang pinagmumula ng bloodlust, at biglang may kutsilyong lumipad mula sa kanan. Naiwasan niya iyon, pero may isa pang kutsilyong paparating mula sa kaliwa. Karaniwan, iisipin niyang inaatake siya sa mahinang bahagi niya, pero alam niyang ito ay isa pang panlin lang dahil ang totoong assassin ay hindi nagpapakita ng bloodlust kapag papatay. Na-deflect ni Log ang kutsilyo sa tamang oras nang biglang sumalakay si San mula sa likuran. Tinamaan siya ni San sa balikat, ngunit dahil may kutsilyo si Log na nakatutok sa leeg ng ama, inamin niyang talo siya sa laban. Pagkatapos, binyandage ni San ang sugat ni Log, halatang bahagyang naiinis na natalo siya sa anak niyang hindi pa man lang dumadaan sa puberty. Pero iniisip niyang mabuti ito para sa kinabukasan ng pamilya dahil nag-hold back pa nga si Log, hindi siya gumamit ng magic. Sabi ni Log, kung gagamit siya ng magic, mawawala ng saysay ang pagsubok dahil hindi na ito magiging tunay na test ng assassination skills niya. Narealize ni San na lumaki na ang anak niya. Wala na raw siyang maituturo pa at handa na si Log para sa totoong trabaho. Kailangan na lang niya ng karanasan upang maging mas malakas. Mula noon, sinama na siya ng ama sa mga field mission kung saan pinapatay nila ang masasama at sakam na maharlika dahil sa mabibigat na krimen. At habang ang lihim nilang trabaho ay pagkuha ng buhay, ang araw-araw nilang trabaho ay pagsadyep ng buhay, dahil si San ang pinakamahusay na doktor sa kaharian kaya madalas silang imbitahin sa mga bahay ng mga noble.
Isinasama niya si Log para makita nito kung gaano kahigpit maglagay ng seguridad ang iba't ibang maharlika. Isang araw, pauwi mula sa isang pasyente, sinabi ni San kay Log ang tungkol sa final training exercise at huling pagsusulit bago makapagtrabaho si Log ng mag-isa. Ipinaliwanag niya na hindi palaging sa likod dumadaan ang assassin, minsan ay pumapasok sila sa harapan habang nakadisguise upang patayin ang target sa pamamagitan ng pagtitiwala. Alam ito ni Log, at tinanong niya kung gusto ba ng ama na maging chef siya dahil magaling siya sa pagluluto. Ngunit gusto siyang magpanggap bilang isang merchant dahil mas kampante ang mga maharlika sa mga mangangalakal na makakakuha ng bihirang bagay para sa kanila. Inihanda na ni San ang isang perpektong peking pagkakakilanlan para kay Log bilang Ilig Balor, anak ng isang prominenteng pamilyang mangangalakal. May utang na loob sa kanya ang pinuno ng pamilya Balor kaya pumayag silang sanayin si Log bilang merchant sa loob ng 2 taon. Pagkaraan nito, nagdaos si San ng party para kay Log bago siya umalis para sa final test. Dumalo ang lahat ng branch families na kasali sa assassination business. Masaya ang lahat dahil sa pagiging henyo ni Log, maliban sa isang lasing na batang mayabang, si Rana, na inis sa kanya. Inihagis ni Rana ang baso ng alak kay Log, pero nasalo iyon ni Log ng madali. Pinipigilan na sana siya ng ama niya, pero ipinahayag nitong hindi niya matanggap na si Log ang magiging tagapagmana. Para sa kanya, dapat siya ang humalili sa unang anak na namatay, at hindi raw tama na mas mahina sa kanya ang kukuha ng posisyon. Nagpasya si San na pagdesisyonan ang lakas sa pamamagitan ng laban. Hindi pa handa si Rana nang mapansin niyang nasa likuran na niya si Log, may kutsilyo sa leeg niya. Bahagya siyang tinamaan bilang babala. Pagdeklare ni San na tapos na ang laban, binitiwan siya ni Log. Ngunit hindi pa rin natuto ang lasing na si Rana. Sumugod siyang muli kay Log na agad siyang itinumba at binali ang braso. Ginamit ni San ang pagkakataon para ipakita sa lahat kung paano lumalaban ang tunay na assassin na walang makakatalo kay Log. Ngunit may iba pang iniisip si Log. Kinagabihan, inimbitahan niya si Rana sa hardin. Ngayong mahimasmasa na, inamin ni Rana na nagdadrama siya kanina. Naiinis pa rin daw siya dahil kahit siya ang pinakamalakas sa mga branch family, natalo siya ng batang 4 na taon na mas bata sa kanya. Sinabi ni Log na masaya pa si Rana dahil ang ama niya na pinakamalakas na assassin ng kanilang pamilya, ay natalo ng isang taong 30 taon na mas bata kaysa sa kanya. Nagulat si Rana na totoo pala ang chismis na natalo ni Log ang ama nito. Pagkatapos, inalok siya ni Log, maging subordinate niya, hindi bilang assassin, kundi bilang knight, dahil mas malakas ang swordsmanship nito kaysa sa stealth. Mayabang man si Rana, hindi siya tanga. Tinanggap niya ang alok bilang magiging kanang kamay ng magiging leader ng pamilya. Kinabukasan, umalis si Log para sa kanyang paglalakbay upang magsanay kasama ang pamilyang Balor, at sumama naman sa kanya si Dia. Pagdating nila sa bayang pangkalakalan na Melto, binago ni Log ang kulay ng kanyang buhok at tuluyang inangkin ang kanyang bagong identidad bilang isang mangangalakal. Samantala, sa bayan naman, may isang bughaw ang buhok na dalaga na nagngangalang Mahan na nagpapatakbo ng maliit ngunit kumikitang negosyo. Ang kanyang yumaong ama ay isang mangangalakal, at natutunan niya ang mga batayan ng pangangalakal mula dito. Ngayon, pinamumunuan niya ang isang maliit na grupo ng mga ulila na nag-aalok ng paglilibot sa mga bisita sa lungsod. Hindi man kalakihan, marangal naman ang kanilang trabaho. At dahil sa pamumuno ni Maha, mas maayos ang buhay ng kanyang mga kaibigan kumpara sa dati. Nangangarap si Maha na yumaman upang makabili ng bahay para sa kanilang lahat. Masaya ang lahat. Pero biglang dumating ang ilang mga siga sa harap ng kanilang tirahan. Wala silang hiya at hayagang sinabi ang intensyon na dukutin sila. Agad na sinugod ni Maha ang mga ito gamit ang kanyang mahika at inutusan ang mga kaibigan niyang tumakbo. Tumakbo rin siya, ngunit nahuli pa rin siya at ang 2 pang bata. Dinala sila sa isang ampunan sa labas ng bayan na pinapatakbo ng isang pangit at nakakainis na lalaking nagngangalang Toran. Sinabi nito na magiging bahagi sila ng kanyang ampunan mula ngayon. Sumigaw ang lalaking kasama ni Maha, ipinaliwanag na hindi nila kailangan ang tulong ni Toren dahil maayos naman ang buhay nila. Sinuntok sila ni Toren at sinabing ang sino mang sumuway o tumakas ay parurusahan. Ikinulong sina Maha sa isang silid kung saan naroon na ang iba pa nilang kaibigan. Nagtataka sila kung bakit sila dinukot para lamang ilagay sa isang ampunan. Pero sinabi ng isang bata na ang asawa ng lokal na Panginoon ay nagpopondo sa mga ampunan, kaya ginagawa ito ni Toren para kumita ng madali. Biglang may naghagis ng sako ng gulay sa loob, iyon daw ang pagkain nila para sa buong linggo. Habang nawawalan ng pag-asa ang iba, sinabi ni Maha na kailangan pa rin nilang magluto.
Habang kumakain, naiisip ng mga bata na gusto lang naman nila ng bubong sa kanilang ulo pero hindi sa ganitong paraan. Nag-aalala sila kung ano ang mangyayari sa kanila mula ngayon. Lahat ng iyon ay nangyari 2 taon na ang nakalipas, at medyo lumaki na silang lahat. Ginagamit silang mga tagasilbi sa ampunan at pinipilit ding manahin ng mga damit para ibenta sa pamilihan. Ang hindi mahusay ay binubugbog ng mga siga, pero sinabihan ni Torren ang kanilang leader na gawin iyon ng may pag-iingat dahil kailangan niyang maging maayos ang kondisyon ng mga bata para sa susunod niyang negosyo, pang-ibenta sila sa mga Meniokis na PDF freaks. Isa-isa, dumaan ang mga kaibigan ni Maha sa pinakamalupit na yugto ng kanilang buhay. Isang bata pa nga ang sinira ang sarili niyang mukha gamit ang karit para wala nang magnasa sa kanya. Lumipas ang 2 taon, at narinig ni Maha si Torren na sinasabing oras na para magkaroon si Maha ng sarili niyang mga customer. Nanginig siya dahil naaalala niya ang nangyari sa kanyang mga kaibigan, kaya tumakbo siya sa kamalig para sugatan ang sarili at hindi na mabenta. Ngunit biglang dumating si Log, nagsabi pa ng ilang nakakahiya at corny na linya tungkol sa hindi niya dapat sirain ang kanyang mukha sa pagluha. Lahat ng mga bata ay pinapila sa harap niya habang ipinakilala ni Torren si Log bilang anak ng pamilyang mga ngalakal na balor na gustong kumuha ng isang babae bilang katulong. Nagkaroon ng pag-asa ang lahat maliban sa batang sinira ang sariling mukha. Pero si Maha lang ang gusto ni Log. Inalok niya si Maha na maging kanyang katulong, ngunit nag-alinlangan ito dahil iniisip niya ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, nakipagkasundo si Log kay Torren na nagsabing kailangan niya ng 3 araw bago maibigay ang bata. Kinabahan si Maha dahil alam niyang plano ni Torren na ibenta muna siya at saka siya abusuhin. Tinanggap ni Log ang kasunduan ngunit ipinaalala kay Torren na pagmamay-ari na niya si Maha, kaya bahagi na ito ng kanyang pamilya. Kinagabihan, inihanda si Maha para dalhin sa kanyang unang customer. Sa loob ng karwahe, sinimulan na siyang bastyusan ni Torren, sinasabing kung 1 buwan pa raw ang lumipas, mas mataas ang presyo niya. Naiisip ni Maha si Log, hindi niya gustong meremhan bago siya makasama nito. Biglang nagising ang kanyang nakatagong kapangyarihan at naitulak niya si Torren, tumalon palabas ng karwahe, at tumakbo sa kagubatan. Nahuli siya ng leader ng mga siga, na may kakayahan ding gumamit ng mana. Nakiusap si Maha na palayain siya, pero pinigilan siya ng lalaki, nagsasabing baka siya muna ang mag-enjoy. Biglang sumulpot si Log, inihagis ang Meniokis palayo, at sinabi kay Maha na kailangan na niya itong isama. Dumating din si Torren, sinasabing hindi pa niya maaaring kunin si Maha. Nang ideklara ni Log na hindi niya hahayaang mapahamak ang pamilya niya, pinaatake siya ni Torren. Dahil dito, winasak ni Log ang braso ng siga na umatake. Sumugod si Torren, pero inilapag lang siya ni Log na parang wala lang. Sa halip na patayin, ipinasa niya sila sa batas. Samantala, nagkunwaring si Maha si Tart at pumunta sa bahay ng Meniokis kasama ang mga bantay, na agad itong inaresto. Kinabukasan, inaresto si Torren at ang buong grupo niya, at nakalaya ang mga bata. Pati ang batang may pilat ay pinagaling ni Log bilang pabor kay Maha na ngayon ay kailangan ng iwan ang mga kaibigan para sumama sa kanyang tila prinsipe. Makaraan ng ilang araw, inoperahan ni Log ang tunay na anak ng pamilyang balor pero ipinagbilin nitong huwag niyang ipagsabi. Lubos na nagpasalamat ang pinuno ng pamilya at nagtanong kung paano niya mababayaran ang malaking utang na loob dahil ang isang mahusay na mga ngalakal ay hindi tumatanggap ng kabutihan ng libre. Hiningi lang ni Log na pahintulutan siyang manatili sa kanilang pamilya kung sakaling mapasubo siya sa kanyang buhay assassin. Masaya si Ginoong Balor na marinig iyon, at bigla niyang naalala na natapos na rin niya ang mga papeles para ampunan si Maha sa kanilang pamilya. Pagkalipas ng ilang linggo, ipinakita ni Balor kay Log ang plano ng isang tindahang pagmamay-ari nila. Ipinaliwanag niya na una nilang sinubukan itong gawing tindahan ng alak pero lubos itong pumalpak kaya gusto nilang gawing ibang uri ng negosyo. Hiniling ni Balor kay Log na pamahalaan ang tindahang iyon dahil nagtitiwala siya sa kakayahan at pagkatao nito. Masayang tinanggap ni Log ang tungkulin at kalaunan ay sinabi niya kina Tart at Maha ang tungkol dito. Ipinahayag ni Log na balak niyang gamitin ang tindahan para sa mga gawaing may kaugnayan sa kanyang mga assassination, at para dyan kailangan niyang magbenta ng mga produktong nakatuon sa mga maharlika. Napagpasyahan niya na ang pagbebenta ng dekalidad na kosmetiko at matatamis na pagkain na papatok sa mga maharlikang babae ang pinakamainam na paraan para kumita at sabay makakuha ng impormasyon. Agad niyang ipinresente ang ideya kina Rudolph, ang red-nosed reindeer, at asawa nito, na galit kay Log dahil akala niya ay anak ito sa labas ng kanyang asawa. Ipinakita ni Log ang plano tungkol sa cosmetic business, ngunit sinabi ng mag-asawa na siksikan na ang merkado at mas mahalaga ang tatak kaysa sa kalidad.
Nauunawaan iyon ni Log, pero sinabi niyang maglalabas siya ng produktong bago at hindi pa umiiral sa merkado. Ipinaliwanag niya sa asawa ni Rudolph na ang pag-alis ng makeup ay nagtatanggal ng langis at moisture sa balat na nakakasira sa paglipas ng panahon. Sumang-ayon ang babae, at doon ipinakita ni Log ang kauna-unahang bote ng moisturizer sa buong mundo, isang produktong makababawas sa pinsalang dulot ng makeup. Naging interesado ang babae at sinubukan ito sa kanyang balat. Agad siyang nakaramdam ng pagkakaiba, kaya tinanggal niya ang kanyang mask upang ipakita ang kulubat niyang mukha. Sinabi ni Log na kung naimbento lang ng mas maaga ang moisturizer, mas maayos sana ang itsura ng kanyang mukha ngayon. Sumang-ayon ang babae, at pati si Balor ay sinubukan din ang produkto. Hiniling ni Log na subukan ng babae ang mag-makeup habang may moisturizer upang maprotektahan ang kanyang balat pero pwede pa rin siyang magpaganda. Lubos na humanga ang matandang babae at handa na siyang tanggapin si Log bilang tunay na anak. Sinabihan niya ang kanyang asawa na ipamahagi ang produkto sa kanyang mga kaibigan para makabuo agad sila ng consumer base bago pa ilabas ang produkto sa merkado. Tinanong siya ni Balor kung ilang bote ang kaya niyang gawin kada linggo at sinabi ni Log na 200 lang. Ipinaliwanag niyang huwag muna silang kukuha ng maraming manggagawa dahil maaaring kumalat ang sekreto nila sa mga kakompetensya at unti-unti na lang nilang palakihin ang produksyon. Naiintindihan iyon ni Balor at inutusan siyang magsimula na. Ngunit sinabi ni Log na kailangan muna niyang pumunta sa pamilya ng mga mediko at asasin dahil ang isang mahalagang sangkap ng moisturizer ay tumutubo lamang doon. Napagpasyahan niyang itayo ang kanilang maliit na pabrika doon para walang makapagnakaw ng sikreto. Pinayagan siya ni Balor at umuwi si Log para sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, kasama si Tart. Makaraan ng isang buwan, ang cosmetic shop ni Log ay naging pinakamainit na usapan sa buong kaharian. Si Maha ang namamahala nito kasama ang kanyang mga kaibigang ulila. Sumikat si Log sa buong kaharian, kaya mas madali na para sa kanya ang makapasok sa mga tahanan ng Maharlika kung sakaling kailangan niyang magsagawa ng assassination. Humanga si Tart dito, lalo na sa kabutihan ni Log na pag-hire sa mga kaibigan ni Maha. Pinilit ni Log na ito ay purong business decision lamang, ngunit para kay Tart, si Log ay isang cookie pretending to be a Sigma. Tinanong ni Log si Tart tungkol sa seguridad ng kanilang pabrika. Sinabi nitong may mga especially iyan ang nagtangkang pumasok at suhulan ang mga trabahador pero wala pang nagtagumpay. Alam ni Log na desperado ang mga kakompetensya at gagawa ang mga ito ng mas malalaking hakbang. At kinagabihan, naramdaman niyang may papalapit sa kanyang silid. Alam niyang plano siyang dukutin ng especially iya upang malaman ang sikreto ng moisturizer, pero maagap sina Tart at Maha at nahuli nila ang especially iya bago pa kumilos si Log. Tinorture nila ang lalaki, ngunit namatay itong hindi nagsasalita. Hindi iyon ikinabahala ni Log at nagpasya siyang gamitin ang kanyang buwanang day off para bisitahin si Dia. Nalungkot sina Tart at Maha nang umalis siya, kaya nagpasya silang kumain ng masarap habang hinihintay siyang bumalik. Samantala, lumipad si Log papunta sa bahay ni Dia dala ang mga chocolate cookies. Ipinakita ni Dia na nakalikha siya ng bagong mahika, isang anti-gravity spell, na ikinagulat ni Log dahil akala niya siya ang unang makakadiscover nito. Nag-tea party sila, nag-ensayo ng mahika, at pagsapit ng gabi ay bumalik si Log sa kanyang mansyon. Lumipas ang panahon. Ipinadala ni Log si Tart sa mga digmaan bilang mercenary upang lumakas, samantalang pinamamahala niya kay Maha ang negosyo para maging mas bihasang mangangalakal. Samantala, dumidalo si Log sa mga piging at nakikipag-ugnayan sa mga Maharlika para sa kanyang mga misyon. 2 taon na ang lumipas mula nang sumali siya sa pamilyang Balor, at panahon na para bumalik siya sa kanilang tahanan. Ipinasyang iwan ni Log si Maha sa lungsod upang pamahalaan ang tindahan, at tiwala si Maha na kaya niya itong palagwin. Ipinakita niya kay Log ang lokasyon kung saan balak niyang magbukas ng bagong sangay. Nagulat si Log dahil nalaman niyang dati itong tindahang pag-aari ng ama ni Maha. Noong napatay ang ama ni Maha matapos pagtaksilan ng kanang kamay nito at agawin ang pera, naramdaman ni Maha ang panganib at tumakas patungo sa lungsod na ito upang iligtas ang sarili. Napagtanto ni Log na balak ni Maha bawiin ang kumpanyang iniwan ng kanyang ama, at ang bagong tindahang ito ang unang hakbang patungo sa kanyang layunin. Sinabi niya kay Maha na gawin lamang ang nais niya dahil nagtitiwala siya rito, at wala siyang pakialam kung maapektuhan man ng personal na bagay ang trabaho ni Maha, hanggat mahusay siyang magbibigay ng resulta. Natuwa si Maha sa narinig, at sakto namang dumating ang kanyang mga kaibigan upang magbigay ng despedida kay Log. Sinabi nila na iniligtas niya sila mula sa impyerno at binigyan ng pagkakataong mabuhay ng maayos. Tinanggap ni Log ang regalo at sinabing hinding-hindi niya sila malilimutan.
Pagkatapos noon, ibinalik niya sa normal ang hitsura niya at naghanda para umuwi. Inihabilin niya kay Maha ang negosyo at ang impormasyong network na binuo niya sa lungsod at nangako si Maha na magsusumikap siya. Hiningi rin ni Maha na bisitahin siya paminsan-minsan dahil malulungkot siya kapag wala si Log. Nangako si Log na bibisitahin niya siya sa pagitan ng mga misyon bago siya umalis. Sa loob ng karwahe, napansin ni Log na malungkot si Tart dahil miss na niya agad si Maha. Bigla namang nakaramdam si Log ng presensya ng Mana kaya agad niyang inutusan ang kotsero na huminto. Natuklasan nilang napapalibutan sila ng pangkat ng mga halimaw na lobo, at humingi si Tart ng pahintulot upang ipakita ang kanyang kakayahan. Pagbigay ng basbas ni Log, mabilis na hinugot ni Tart ang kanyang sibat mula sa kanyang makikinis na hita at sunod-sunod na pinatay ang mga lobo. Gumamit pa siya ng mahika, at labis na humanga si Log sa galing niya. Ngunit napagtanto rin niya na kung nagsisimula ng pumasok ang mga halimaw sa mga teritoryo ng tao, malapit nang lumabas ang hero. Pagbalik nila sa kanilang lupain, unang pinuntahan ni Log ang mga lokal na magsasaka. Masigla siyang sinalubong nito at binigyan ng mga prutas at gulay bilang patunay na minamahal pa rin nila siya kahit na 2 taon niya silang ghosted. Pag-uwi niya sa kanilang mansyon, agad siyang sinalubong ng kanyang creepy na ina na sinimulang singhutin siya dahil sobrang namiss siya nito. Nang matapos ito, dumiretso si Log sa opisina ng kanyang ama. Lubos na humanga si San Cain sa pag-unlad ni Log sa loob ng 2 taon. Sinabi niyang ipinadala niya si Log sa pamilyang Balor upang matuto ng pagiging mangangalakal, ngunit hindi niya inaasahang magiging sikat na negosyante sa buong mundo ang anak niya. Ipinaliwanag ni Cain na may isa pang dahilan kung bakit niya ipinadala si Log sa Balor family, gusto niyang matutunan ni Log ang ibang paraan ng pamumuhay, hindi lamang ang maging assassin. Nagulat si Log dito. Sinabi ni Cain na may talento ang anak niya sa negosyo at maaari siyang magkaroon ng mas maginhawang buhay kaysa sa pagpatay ng tao. Matanda na raw si Cain at hindi na niya kayang magbagong buhay, ngunit si Log ay bata pa at hindi pa nakakapinsala sa kahit sinong target sa kanilang misyon. Gusto niyang pag-isipan ni Log ang kanyang kinabukasan at umiwas sa buhay na puno ng dugo kung gugustuhin nito. Ngunit tumutol si Log, ginawa niya ang lahat upang maging mas mahusay na assassin. Sinabi ni Cain na bagamat mahalaga ang kanilang trabaho upang maprotektahan ang bansa, hindi sila mahal ng kanilang bansa. Kapag nabunyag ang kanilang lihim, kahit aksidente lang, agad silang patretuhing kaaway ng hari. Dahil doon, ginawa niya ang ikalawang pagkakakilanlan ni Log upang kung sakaling magkaproblema, maaari siyang tumigil bago pa man magsimula. Ipinauubaya niya ang desisyon kay Log. Buong tapang na inihayag ni Log ang kanyang pasya, ipagpapatuloy niya ang buhay assassin. Tinanong siya ng ama kung bakit. Sagot ni Log, marami na siyang nakilalang mahahalagang tao at gusto niyang protektahan ang kanilang kaligayahan, at pati ang mga inosenteng katulad nila. Papatahimikin niya ang sinumang nagbabanta sa kaharian, kahit pa iwan siya ng kanyang bansa. At kung sakaling hindi na siya kayang maging assassin, sa kanya iisipin kung magiging mangangalakal na lang siya habang buhay. Labis na na-impress si Cain. Idinagdag pa ni Log na may isa pa siyang dahilan, nagmamahal siya kay Dia at nais niya itong pakasalan balang araw. Para doon kailangan niyang maging tunay na maharlika. Natawa si Cain sa rason na iyon, ngunit sinuportahan niya ang anak. Ibinigay niya kay Log ang kauna-unahan nitong totoong misyon, patayin ang isang maharlikang nagbebenta ng mga lihim militar kapalit ng droga. Nangakong aayusin ito ni Log ng perpekto. Ngunit bago niya, iunalaw, ang target, gusto muna niyang tiyakin kung karapat-dapat ba itong mamatay. Nagpadala siya ng coded message kay Maha upang mangalap ng impormasyon at magayos ng paraan para makapasok sa mansiyon ng Maharlika. Dahil walang wifi sa mundong iyon, gumamit siya ng kalapati upang dalhin ang mensahe. Habang naghihintay ng tugon, sinimulan siyang kulitin ng ina tungkol sa pag-aasawa dahil gusto na nitong magkaapo. May ilang ipinakilala na siyang noble girls, ngunit na left swipe lahat ni Log dahil ayaw niya ng arranged marriage. Naiinis siya rito kaya ipinasa niya ang problema kay Tart. Habang pinipigilan ni Tart ang ina, nang imungkahi ni Iziri na maaari namang si Tart ang maging ina ng magiging anak ni Log, biglang nag-iba ang tono ni Tart at sinabing baka tama nga ang panahon para doon. Ngunit malamig na sinoplas sila ni Log at sinabing tigilan ang kahibangan. Kinagabihan, nagbihis si Log bilang merchant para ma-infiltrate ang mansiyon. Tinanong siya ni Tart kung hindi ba nila dapat hintayin ang report ni Maha, ngunit sabi ni Log mas mabuti pang siya muna ang mag-obserba ng mga bagay na makikita ng publiko habang si Maha naman ang maghahanap ng nakatagong katotohanan. Kinabukasan, nakarating sila sa isang kalapit na lungsod at nakita ang maraming sugatang sundalo. Napagtanto ni Log na tiyak na ang mga ito ay nasaktan dahil sa maharlikang nagbenta ng lihim militar.
Bigla, may dumating na batang babae na nagbebenta ng jam sa kanila at inalok ang isang garapon para sa free trial. Agad na nagduda sina Log at Tart sa kanya. Nang tikman ni Log ang jam, napatunayan niyang may droga ito. Sinabihan niya ang babae na mayroon pa siyang pagkakataon upang itigil ang ginagawa niya, at pagkatapos ay winasak niya ang buong basket ng jam. Nagpanik ang babae at sinubukang pulutin muli ang jam, ngunit biglang dumating ang isang grupo ng mga salbaheng lalaki upang makipag-away kay Log. Mabilis na naitaboy ni Log at Tart ang mga ito, ngunit alam ni Log na mga low-level peddlers lang ito, at hindi mawawala ang problema kahit patalunin ang mga katulad nila. Tiningnan niya ang batang babae na nagpanik dahil kailangan raw niya ng droga para sa kanyang ina na adik. Nagpasya si Log na bisitahin ang ina ng bata, na baliw na dahil sa kanyang pagka-adik. Inatake nito ang anak kapag hindi binigay ang jam, kaya pinigilan ni Log ito. Ginamit niya ang mana upang patulugin ang babae at baguhin ang chemistry ng utak nito para hindi na kailanganin ang droga ng katawan. Pero maaaring mananatiling nakadepende ito sa droga sa kaisipan. Pagbalik ni Log at Tart sa bahay ng gabi, nakita nila ang isang padala ng mga beauty product mula kay Maha kasama ang isang mensahe. Natuklasan niya na ang Maharlika pala ang Heisenberg ng drug racket. Ngunit sinasabi ng Maharlika na aktibo ang kartel sa kanyang rehiyon kaya naruroon ang droga. Binabayaran niya ang mga mas mataas na Maharlika upang huwag makialam. Dahil dito, hindi kayang parusahan ng hari ang Maharlika. Ito ang sapat na dahilan para magdesisyon si Log na tatanggapin ang trabaho at patayin ang salbaheng ito na nagpapahirap sa inosenteng tao. Kinabukasan, nagpunta siya sa mansiyon ng Maharlika bilang isang mangangalakal. Sumama si Maha dahil sobrang namiss niya si Log. Sa daan, dumidikit si Maha sa kanya at lantang sinasabi na gusto niyang ibahagi ni Log ang kanyang DNA sa kanya. Ignore ni Log ito katulad ng pag-ignore sa terms and conditions bago i-click ang accept, at nakarating din sila sa lungsod kung saan nakatira ang Maharlika. Napakayaman ng lungsod, lalo na't ang pangunahing hanap buhay ay agrikultura lamang. Ang mansiyon ng Maharlika ay talagang nagpapakita ng kayamanan niya. Sinalubong sila ng asawa ng Maharlika, na excited makita ang founder ng world-famous moisturizer company. Binati ni Log siya at ipinakita ang pinakabagong produkto ng kanyang kumpanya. Nagtanong ang babae kung bakit ipinapakita ang produkto bago ito ilunsad sa merkado. Paliwanag ni Log, alam ng lahat kung paano mabilis na na-develop ng kanyang asawa ang teritoryo, kaya siya ang focus ng Noble Society. Gusto nilang i-endorso niya ang bagong produkto upang mapansin ng lahat ng Maharlikang babae. Labis itong natuwa at nagsimulang magkwento kung gaano sila kahirap ilang taon na ang nakalipas, ngunit ngayon ay tunay na mayaman na. Dumating ang kanyang asawa at ipinakilala ang sarili kay Log. Nagpasalamat siya na pinili niya ang asawa upang subukan ang bagong produkto. Napagtanto ni Log na tunay na mahal ng kanyang target ang kanyang asawa. Nagsagawa ng party ang Maharlika at ang bagong moisturizer bottle ni Log ay napansin ng marami. Patuloy ang Maharlika sa pagpapakita ng pagmamahal sa asawa at pampublikong halikan siya, kaya medyo naiinggit si Log. Pagkalipas ng ilang araw ng pangangalap ng impormasyon, natagpuan ni Log ang tamang pagkakataon para umatake. Natutunan niya na mahilig ang Maharlika sa pagmamasid sa buwan bago matulog, kaya nagpasya siyang snipe mula sa malayo habang ginagawa ito ng target ang maliit niyang rutina. Pinuntirya ni Log habang binabantayan siya ni Tart sa likuran at nang nakalock in na, pinutok niya ang bala na tumago sa ulo ng Maharlika, agad na nagpatay sa kanya. Natuwa si Log na natapos na ang misyon. Ngunit dumating ang asawa ng Maharlika sa balkonahe at labis na naguluhan sa pagkakita sa patay na asawa. Medyo naantig si Log at naalala ang nakaraang buhay niya kung saan wala siyang nadama kahit nakapatay ng maraming tao. Tinanggap niya na siya ay nagbago sa buhay na ito, kahit assassin siya, hindi na siya walang pusong kasangkapan. Pagkalipas ng ilang araw, nagbakasyon sina Log at ang mga babae sa isang deserted island. Pagbalik, ibinigay ni Maha ang impormasyong hinanap ni Log, natagpuan niya ang Divine Treasure, isang makapangyarihang sibat. Tinanong ni Tart kung ano ang Divine Treasure, at ipinaliwanag ni Log na ito ay indestructible at napakalakas na artifact mula pa sa sinaunang panahon. Sinabi ni Maha na sinusubukan niyang bilhin ang sibat mula sa kasalukuyang may-ari, si Setanta, na sa tingin niya ay pinakamalamang maging hero. Medyo nahihirapan siya sa negosasyon, ngunit hiningi niya kay Log na siya na lang ang bahala dahil makakaya niyang tapusin ito bilang mangangalakal. Ngunit may masamang balita, sinabi ni Maha na may civil war sa kalapit na kaharian at sumali ang pamilya ni Dia sa panig ng kaharian. Medyo napaisip si Log. Ngunit ibinunyag ni Maha ang mas nakakaalarma, may sundalo sa rebel faction na nagdudulot ng maraming problema, si Setanta, ang may-ari ng Divine Spear.
Agad na lumipad si Log sa bahay ni Dia upang pag-usapan ito, at tinanggap siya nito ng masaya gaya ng dati. Nang talakayin ni Log ang tungkol sa digmaan, sinabing normal lang at malayo ang labanan mula sa kanilang tahanan, kaya magiging maayos lang ang lahat. Sabi ni Log kay Dia na baka makaharap nila ang hero na kabilang sa mga rebelde, at sa ganitong kaso, hindi kayang talunin ng normal na tao ang hero. Ipinahayag niya kay Dia ang kanyang sekretong pagkakakilanlan bilang mangangalakal at sinabi na maaari niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang i-evacuate si Dia at ang kanyang buong pamilya palabas ng bansa bago sila mapahamak. Ngunit nagalit si Dia at sinabi na siya ay isang mapagmalaking maharlika ng kahariang ito at kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin sa pamamagitan ng pagtatanggol dito. Pagkatapos, agad siyang nagbalik sa normal at tinanong si Log kung paano niya pinakulay ang kanyang buhok. Sinubukan niyang sabihin na hindi pa ito tamang oras, ngunit hindi siya pinakinggan ni Dia. Sinabi niya na wala ang kanyang ama sa bahay sa ngayon, kaya pwede silang mag-date, at sa huli, napilitan si Log na makinig sa kanya. Pumunta sila sa palengke matapos baguhin ni Dia ang kulay ng kanyang buhok upang tumugma sa kay Log at nag-iisip siya kung saan sila kakain. Habang nagsisimula si Log na ipaliwanag ang mga pinakamagagandang kainan sa lungsod, napansin niya ang isang mangangalakal na dumadaan at napansin niyang tila dating sundalo ito. Sinabi niya na mayroon siyang ikalawang baitang ng pakiramdam, sixth sense, sa pagtukoy ng mga sundalo at natuklasan niyang marami ang narito sa lungsod. Sabi ni Dia na inimbitahan ng kanyang pamilya ang mga retiradong sundalo upang magnegosyo sa lugar dahil makakatulong sila sa pag-evacuate kung sakaling umabot ang digmaan sa lungsod. Pagkatapos, napansin ni Dia ang isang bagong tindahan at masigasig na pumasok. May laro ng archery sa loob at hiniling kay Log na manalo ng teddy bear para sa kanya. Sumunod si Log at ginamit ang kanyang mana upang i-lock ang target. Ngunit sabi ni Dia na pandaraya iyon, at hindi alam ni Log kung paano manalo nang hindi ginagamit ang kanyang kakayahan. Nagdesisyon siyang turuan si Dia kung paano mag-shoot. Sa sorpresa niya, nagawa niyang gabayan si Dia upang tamaan ang teddy bear sa loob lamang ng 3 pagtatangka. Pagkatapos noon, nag-enjoy sila sa kanilang date tulad ng normal na tao. Pagdating ng oras na umalis si Log, sinabi ni Dia na magiging abala siya at hindi madalas makikita si Log. Naiintindihan ito ni Log at umalis, nangakong makikita siya kapag may oras si Dia. Ngunit pagkalabas niya, iniutos ni Dia sa lahat na itigil ang kanilang pagtatago at itinapon ang kanilang mga disguise, at ipinakita na sila ay lahat sundalo na handa para sa digmaan. Plano ni Dia na pangunahan ang kanilang puwersa sa digmaan at umiiyak siya habang nagpapaalam kay Log, nagdududa kung magkikita pa sila muli. Ilang araw ang lumipas, habang nagpapahinga si Log sa kanyang estate, dumating si Tart na nagmamadali tungkol sa isang emergency. Sinundan niya ito sa kanilang tahanan kung saan nakita niyang inaalagaan ng kanyang ama ang isang malubhang nasugatang lalaki. Tinanong ni Log kung sino ang lalaki at sinabi ni Cain na siya ang pinakabagong kliyente na gustong ipapatay si Dia at nais niyang tanggapin ni Log ang trabahong ito. Nabigla si Log sa balita, ngunit sinabi ng kanyang ama na pwede niyang tanggihan ang misyon kung ayaw niya. Nagdesisyon si Log na alamin muna ang detalye bago gumawa ng pasya, at sinabi ni Cain na ang pamilya ni Dia ay sumuporta sa hari sa civil war ng kanilang bansa ngunit natalo. Bilang taunan, kailangang magbayad ng kompensasyon ng ama ni Dia at ibinenta ang karamihan ng kanyang ari-arian upang mabayaran ang utang. Ngunit hindi pa rin nasiyahan ang mga nanalo at hinihingi nila si Dia dahil siya ay magandang babae na may mana at maaaring magkaanak ng malalakas na anak na may magic. Pumayag ang ama ni Dia upang maiwasan ang hindi kinakailangang dugo at pumayag din si Dia na ipakasal sa isang maharlikang tamad. Nagalit si Log sa sarili niya dahil hindi niya ito naisip noong kanilang date. Nagpatuloy si Cain sa kwento na ang mga tao sa teritoryo ni Dia ay mas tapat kaysa sa kanyang sariling pamilya at bumuo ng isang volunteer army upang protektahan siya. Nagdulot ito ng panibagong civil war at ipinadala ang isang hukbo upang talunin ang mga volunteers at hulihin si Dia. Napagtanto ni Log na ang kliyente ay gusto silang patayin si Dia upang mawala ang dahilan ng digmaan, at nagulat siya nang malaman na ang kliyente pala ay ang ama mismo ni Dia. Sinabi ng ama niya na magiging palsong assassination ito at ay i-evacuate nila si Dia habang sinasabi sa mundo na siya ay namatay. Naiintindihan na ni Log ang misyon, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit tatanggap ng misyon ang kanyang ama na hindi direktang nakikinabang sa kanilang kaharian. Sinabi ni Cain na tinanggap niya ito dahil kaibigan niya ang ama ni Dia at gusto niyang tulungan siya. Sinabi niya kay Log na kung tatanggihan niya ang misyon, siya mismo ang pupunta, ngunit huli na siya dahil kulang sa mana para makarating agad. Itinuturo ni Cain ang sugatang mensahero na umalis sa teritoryo ni Dia 3 araw na ang nakalipas.
Sa puntong ito, tiyak na nagsimula na ang digmaan. Sinabi niya na si Log lang ang makakarating sa oras upang iligtas si Dia, ngunit maiintindihan niya kung ayaw niyang tanggapin ang trabaho. Alam ni Log na bilang isang assassin, pwede niyang tanggihan ang misyon, ngunit dahil ito ay tungkol sa babaeng mahal niya, handa siyang risikon lahat. Sinabi niya sa ama na ililigtas niya si Dia, at natuwa si Cain. Sinabi niya na noon din lumabag siya sa family code para kay Esan, na kapamilya pala ni Dia. Nagulat si Log sa balita at sinabi ni Cain na si Dia pala ay distant cousin niya at iyon ang dahilan ng magkatugmang kulay ng buhok nila, ngunit dahil maharlika sila, hindi ito problema. Agad na naghanda si Log para sa kanyang misyon at sinabi ni Tart na tutulungan niya siya. Sinabi ni Log na hindi siya makakasabay sa 300 kilometro na layo, ngunit alam na ni Tart iyon. Gusto niya lang isuong si Log sa kanyang likod sa ilang bahagi ng biyahe upang makatipid ng stamina. Pumayag si Log at ginamit ni Tart ang wind magic upang lumikha ng barrier sa harap nila na nag-aalis ng air resistance at hinihila rin si Log dahil sa negative pressure dahil dito, nakakayanan niyang maglakbay ng malayo nang hindi masyadong napapagod. Pero si Tart ay mabilis na uubos ang stamina at mana. Gayunpaman, naaalala niyang iniligtas siya ni Log para magamit ang mana niya, at ito na ang perpektong pagkakataon para maging kapaki-pakinabang sa kanya. Pinilit niyang lampasan ang kanyang limitasyon at nadala niya si Log ng mas malayo pa kaysa sa inaasahan niya. Pero sa huli, bumigay ang kanyang spell at tinangay siya paatras ng wind pressure. Nasalo siya ni Log at inayos ang pagbagsak niya, at nalungkot si Tart dahil hindi na siya makakatulong. Sinabi ni Log na sapat na ang nagawa niya sa pagdadala sa kanya ng ganito kalayo. Pagkatapos, pinapromise ni Tart na babalik siya kasama si Dia. Nangako si Log na pareho silang babalik at agad siyang tumakbo paaban. Pagdating niya sa bahay nila Dia pagsapit ng gabi, nakita niyang 200 sundalo lang ng pamilya nito ang nakikipaglaban sa 1500 kalaban na marami pang magic users. Nagtaka si Log, pero naalala niyang marunong gumamit ng baril si Dia at malamang tinutulungan niya ang mga sundalo para hindi makalapit ang mga kalaban. Dahil dito, nagkaroon siya ng ideya kung ano ang susunod niyang gagawin. Agad niyang kinuha ang sniper rifle niya para patumbahin ang pinakamalalakas na magic user sa hukbo ng kalaban. Nagpanik ang mga sundalo nang makita nilang natatamaan ang kanilang magic users mula sa kung saan, pero dahil sanay na sila sa putok ng baril, sinubukan nilang tirahin si Log gamit ang crossbow. Madali niya itong naiwasan at gumamit ng wind magic para pakinggan ang pinag-uusapan nila. Nalaman niyang naguguluhan ang mga ito dahil hindi nila inasahang may isa pang gumagamit ng baril sa labanan. Kaya nagpa siya si Log na dagdagan pa ang kaguluhan gamit ang mga crystal ball na may lamang magic. Binalance niya ang tamang dami ng fire, wind, at earth mana sa crystal balls para lumikha ng malakas na pagsabog na magpapakalat ng nakamamatay na shrapnel, at maingat niya itong pinakawalan gamit ang pana. Lumikha ang mga crystal ball ng malalaking pagsabog paglapag sa lupa, kaya nagsitakbuhan ang mga sundalo. Biglang nakita ni Log si Dia na nagbabantay sa bintana at kasunod noon, sumugod ulit ang mga sundalo niya nang makita nilang nagpapanik ang kalaban. Hinayaan ni Log na makuha nila ang pansin habang palihim siyang lumalapit sa mansyon. Nakakita siya ng bangkay ng isang babaeng sundalo at ginamit ito bilang decoy. Pero bago iyon, gumamit muna siya ng magic para hanapin ang pasok sa mansyon na walang bantay. Nakahanap siya ng daanan at ginamit ito para makarating sa silid ni Dia kung saan naghihintay ito kasama ang ama. Pagkakita ni Dia kay Log, agad siyang tumakbo at yamakap dito, sinasabing alam niyang darating ito para iligtas siya. Dumating din ang ama ni Dia para batiin si Log. Nagpasalamat ito dahil inilayo niya ang anak nito sa panganib, pero sinabi rin niyang sana ay nakilala niya ang boyfriend ng anak niya ng mas maaga. Napahiya si Dia sa sinabi iyon, pero alam ng ama niyang wala ng oras para sa ganyan. Sinabi niya kay Log na balak niya talagang sumuko, pero nalaman iyon ng mga sundalo at ikinulong siya rito para mailigtas si Dia. Tinanong siya ni Log kung ano ang plano niyang gawin. Sinabi ng ama ni Dia na lalabas siya at gagawa ng malaking gulo para makuha ang atensyon ng kalaban. Sa paraang iyon, mabibigyan niya ng oras ang mga sundalo at kaalyado para makatakas. Pero hindi niya balak mamatay, maglalaho siya sa gulo at magtatago para makabuo ng puwersa at bawiin ang kaharian mula sa mga rebelde. Nagustuhan ni Log ang plano at sinabing magpapanggap sila na nagpakamatay si Dia dahil hindi niya kayang makita ang patayan. Inilagay niya ang bangkay ng sundalo bilang pamalit at sinabi kay Dia na sumigaw sa bintana na hindi na siya mabubuhay matapos ang nangyaring pagdanak ng dugo. Sumang-ayon si Dia at binuksan ang bintana. Pero bago siya makasigaw, naramdaman ni Log na may mali. Pareho itong pakiramdam noong una siyang inatake ng fighter jet sa nakaraan niyang buhay, may paparating na panganib.
Ginamitan niya ng magic eyes ang paligid at nakita niya sandali ang banta na nasa 1 milya ang layo. Nagpakawala ito ng napakalaking sibat na naglalabas ng maliliit na projectile na pumapatay sa lahat ng madaanan. Agad niyang itinulak si Dia sa sahig at naghagis ng pocket nook para harangin ang atake. Pero kahit ganoon kalakas ang bomba, hindi nabawasan ang bilis ng sibat at winasak nito ang buong silid bago huminto sa ere. Nabigla sila ni Dia nang makita ang sibat na biglang kumislap at bumalik sa kamay ng may-ari nito. Nakita na ni Log ng malinaw ang kalaban, isang kumpiyansang lalaking pula ang buhok na may napakalakas na mana. Napansin din siya ng kalaban, kaya agad niyang kinuha ang cannon at tinarget ito. Sinabihan niya sina Dia at ang ama nito na takpan ang tainga at pinaputok ang explosive round na tumama ng direkta sa kaaway. Akala ni Dia na imposible nang mabuhay ang sinumang tatamaan ng ganoong pagsabog pero hindi ordinaryong sundalo ang kalaban nila. Nakita ni Log na nawala lang ang armor nito, buo pa rin ang katawan. At tila na-excite pa ito dahil unang beses nitong maramdaman ang sakit. Sumigaw ito na ang sarap noon at biglang lumaki ang mga kalamnan nito na parang nag-2 years gym sa isang araw. Naalala ni Log ang S-ranked skill na Berserk na nagpapataas ng attack at defense base sa damage na natatanggap. Napagtanto niyang sobrang lakas na ng kalaban at kahit barilin niya ulit ng cannon ay wala ng epekto. Agad namang sinabi ng ama ni Dia na dalhin niya ang anak nito at tumakas na. Dahil wala na silang oras para pekain ang pagpapakamatay niya, lalo na ngayon na nakaharap nila ang sundalong mag-isa lang ang nagtapos ng Civil War. Pati ang royal family ay sumuko dahil alam nilang hindi nila kayang talunin ang taong iyon. Samantala, sumisigaw na ang sundalo kay Log, sinasabing natuwa siya sa naging atake nito kanina. Kaya bibigyan daw niya si Log ng pagpipilian, papatayin niya ang lahat ng tao roon o kaya naman ay lalaban si Log sa kanya ng patas, isang tunay na duelo ng mga kabalyero. Nangako siyang kapag natalo siya ni Log sa patas na laban, agad siyang atras at hinding-hindi niya hahayaang may umatake muli sa pamilya ni Dia. Nagulat si Log dahil ang Berserker skill ay dapat nagpapawala ng katinoan. Pero malinaw na malinaw pa rin ang pag-iisip ng lalaki. Dito niya napagtanto na ang kalabang ito ay ang tunay na bayani. At nakumpirma iyon nang ipakilala ng kabalyero ang sarili bilang setanta. Alam ni Log na tama ang lahat ng impormasyon na ibinigay ni Maha tungkol sa Divine Spear at sa hero, pero hindi iyon nakatulong para mas madali niyang labanan ang kalaban. Sinabi ni Setante na huwag man lang isipin ni Log ang pagtakas, dahil hahabulin niya ito hanggang dulo ng mundo. Isa lang si Log sa iilang nakalapit sa antas niya at gusto niya itong labanan. Alam ni Log na hindi ito bluff kaya wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang duelo. Tinanong siya ni Dia kung kaya niyang manalo. Sagot ni Log, masigurado siyang matatalo siya. Habang itinatabi ang cannon, sinabi niyang kung iyon ay hindi man lang nakapinsala kay Setanta, baka hindi man siya tumagal ng 10 segundo, na malaki na raw iyon sa tingin niya. Natarante si Dia at tinanong kung bakit siya lalaban sa kalabang alam niyang hindi niya matatalo. Sagot ni Log, hindi niya kayang talunin si Setante sa patas na laban. Gumamit siya ng magic at nag-summon ng malaking itim na rocket, sabay sabing assassin siya, kaya lalaban siya bilang isang assassin. Inihagis niya ang rocket palabas at agad itong naglaho. Pagkatapos, sinabi niya sa ama ni Dia na sumama ito dahil kailangan itong naroon kung tatapusin nila ang digmaan sa pamamagitan ng duelo. Nag-alok ang ama ni Dia na gamitin ang lahat niyang sundalo para pigilan si Setanta habang tumatakas sila ni Dia, pero tinutulan iyon ni Log. Masasawi lang daw ang lahat sa loob ng 1 minuto, at kahit tumakas sila, aabutan pa rin sila ni Setanta. Idineklara ni Log na papatayin niya si Setanta. Dahil kung tunay nga itong bayani, patuloy itong lalakas, at kung hindi niya siya mapapatay ngayon, hindi na niya iyon kakayanin sa hinaharap. Lumapit si Log kay Setante kasama ang ama ni Dia at sinabi nitong tinatanggap niya ang hamon. Natuwa si Setante dahil wala pang tumanggap ng duelo niya. Pero naghihintay si Log na maging handa ang binuo niyang device, kaya kailangan niyang magpatagal ng 5 minuto. Nagpakilala siya at gumamit pa ng peking pangalan para lituhin ang siraulong bayani, habang iniskan niya ang katawan nito kung may sugat pa mula sa nakaraang pagsabog pero lahat ng iyon ay gumaling na. Tinanong ni Log kung talaga bang atras ang hukbo ni Setante kapag natalo ito. Sumagot si Setante na oo, at lalabanan pa niya ang sinumang umatake sa rehiyong ito. At kung hindi raw maniwala si Log, handa siyang gumamit ng binding spell sa sarili. Sinabi ni Log na naniniwala siya, ngunit binanggit din niyang kung sakaling mamatay si Setante sa duelo, hindi na niya ito magagawa. Nag-init lalo ang dugo ni Setante sa sinabi iyon, walang pang nagsalita sa kanya ng ganoon. Inutusan pa niya ang kanyang assistant na ipagpatuloy ang pangako kung sakaling mamatay siya. Naloko ang ilang minuto.
Pagkatapos, tinanong ni Log kung ano mangyayari kung siya naman ang mamatay. Sagot ni Setanta, kukunin niya si Dia at papatayin ang lahat ng iba pa. Sinabi ni Log na hindi niya papayagang mangyari iyon. Handa na sanang lumaban ang hero, pero sinabi ni Log na papaatresan muna nito ang tauhan niya dahil mas asama lang sila sa crossfire. Pumayag muli si Setanta at inutusan ang lahat para umurong. Samantala, sinabi ni Log sa ama ni Dia na siya na ang bahala. Pagkatapos ay naghanda sila para sa duelo. Naglabas si Log ng kutsilyo para lituhin palalo si Setanta at makadagdag ng ilang segundo. Sinabi niyang matatapos ang laban bago pa maihagis ni Setanta ang kanyang sibat, lalo nitong ginanahan ang bayani. Sinabi ni Log na magtatapon siya ng coin at magsisimula ang duelo pagtama nito sa lupa. Wala namang tutol si Setanta. Sinadya ni Log na itapon ang coin ng mataas para magkaroon ng sapat na oras para sa paparating na pag-atake. Nakatuon ang buong atensyon ni Setanta sa coin, kaya hindi niya napansin ang nakamamatay na pag-atake mula sa kalangitan, tumama ito sa kanya ng direkta, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Natulak pa atras si Log sa shockwave at naisip niya kung paano natapos ang duelo bago pa man nagsimula. Ang tumama kay Setanta ay base sa sandatang Dine develop sa nakaraang mundo ni Log, mga mabibigat na tungsten rods na ibinabagsak mula sa kalawakan patungo sa mundo para magdulot ng matinding pinsala. Nabigo ang sandata sa dati niyang mundo dahil sa air resistance. Pero sa mundong ito, nagamit ni Log ang magic para kontrahin iyon. Una niyang ginawa ang mabigat na tungsten rod at inangat ito sa outer space gamit ang anti-gravity magic habang binabalutan ng wind resistance spell para hindi masunog pagpasok sa atmosphere. Na-practice na rin niya ang pag-aim nito nang pumunta sila sa isla nila Tart. Kaya sigurado siya sa tama. Ang kailangan na lang niya ay magpalipis ng oras kontra kay Setanta hanggang sa bumagsak ang rod. At nagawa niya iyon dahil masyadong mataas ang pride ng bayani. Habang tumitama si Log sa pader dahil sa lakas ng shockwave, napagtanto niya na kahit ang hero ay hindi makakaligtas sa ganitong klaseng pag-atake. Pero siya mismo ay malubharing nasugatan at nawala ng malay habang sinusubukan niyang pagalingin ang sarili. Ilang minuto ang lumipas bago siya magising matapos marinig ang boses ni Dia na tinatawag ang pangalan niya, halatang halata ang pag-aalala nito. Sinabi ni Log na ayos lang siya dahil nanalo naman siya sa duelo at ligtas na si Dia ngayon. Pagkatapos noon, napansin ni Log na nagsitakas na ang mga sundalo ng kalaban at wala nang makakakita sa kunwari nilang assassination. Sabi ni Dia, hindi na raw iyon mahalaga. At biglang hinalikan siya ni Log dahil sa sobrang emosyon. Pagkaraan nito, umuwi si Log kasama si Dia at masaya siyang tinanggap ng mga magulang ni Log. Naging bahagi si Dia ng pamilya nila at naging maayos ang takbo ng lahat. Pero isang araw, sinabi ni Sun kay Log na lumitaw na ang tunay na bayani sa kanilang kaharian, at ang ibig sabihin nito, muling lumalakas ang Demon King. Nagulat si Log dahil si Setanta pala ay hindi ang totoong hero. Doon niya napagtanto na hindi pa tapos ang misyon niya sa mundong ito. At dito nagtatapos ang video.